Ayan, yan. May bago tayong guest, no? Ito, pakinggan lang din natin. Isang loyalista, no, na dumalaw sa puntod ni Apo Lakay. Volume. Ayan. Kaboses ni Koy to. Yung nag-interview. Hindi si ano yan? Si biyahe ni Koy. Wala ako sounds? Sino walang sounds? Ako? Walang sounds to? Paano natin may papasok yung sound nito? Wala nga. Sayang, di nyo narinig, no? Kaboses pa naman eh. Kaboses na kaboses niya. No? Hindi, wait lang. Try nating i-share yung video. Video file. Pics. Topics. Sunday. Wala. Hindi makita. Hindi makita. Paano natin i-play ito? Ano bang file na ito? Sunday. Topics. Saturday. Sorry naman. Ito siguro. Yon. Sorry. Ulit. Restart tayo dun sa ano. Ano po ba yung pinunta nyo ngayon na on the spot na pagdalaw po kay former President? Rinig ba? Eto, rinig. O yan ha. Ulitin natin. Okay. Ayan, yan. Pasok. Hello po. Ano po ba yung pinunta nyo ngayon na on the spot na pagdalaw po kay former President Ferdinand Marcos Sr.? Appreciation to the former President Ferdinand Edwin Marcos as a being great leader of the land. Despite po sa mga bashing sa kanya, kayo po ba naabutan niyo po talaga yung era niya na may mga matawag na golden age daw ng Pilipinas? I was born to the regime of Marcos and I found it until now. Senior na ako. Napakagaling niya. Wala siyang kapantay. Senior, no? Pero bata pa itsura ni ano. Wala siyang kapantay. Kung nabubuhay po siya ngayon, tingin niyo po ba magiging proud siya sa ginagawa ni Pangulong Bongbong Marcos? Very much, di ba? No doubt about it. Si PBBM, another side of former President Edwin Marcos. Di ba? Mabait and a good sample as a leader. Kung may explain niyo po sa mga Gen Z ngayon, sa mga kabataan natin, ano po ba yung mga qualities na dapat gayahin ng kabataan natin na meron po ang former President? Love to the Filipino people, first and foremost, di ba? Love to the country. Is doing the best for us. And kanya-kanya naman silang katangian bawat presidente, di ba? But this one is unique, very unique. Last question ko na lang po, ano po ba yung pinaka-gusto nyong nagawa ni former President since nabanggit nyo po na pinanganak po? The former President? Yes po. A lot. I cannot mention in one only lang. Marami na hanggang ngayon pinakikinabangan ng sambayang Pilipino. Yun. Marami, hindi ko masasabi ito lang. Marami, hindi konti. Marami. Na kulang ang 10 daliri ko para i-mention ko kung anong ginawa niya para sa bansang Pilipinas. Kulang pa ang daliri ko at kamay ko sa para sabihin ko, napakarami
na hanggang ngayon at sa susunod na generation, pinakikinabangan pa rin. Oh, yun. Palakpakan. May pampalakpak ba ako dito? Yun. Hindi, ako kasi parang kung hindi na kasi namin inabot eh. So noong 2000, pero yung mga barkada ko, kasi laking kampo kami, malapit lang din sa amin yan talaga yung Libingan ng Bayani. As a matter of fact, yan, English ulit. As a matter of fact, nilalakad lang namin yan, oy boss. 'Di ba? Nilalakad lang namin. From dun sa, kasi Forbes Park kami. Malapit lang yan dun. So, nagka-camping kami dyan sa Libingan ng Bayani. Although bawal, kaya lang, most ng mga kaibigan ko is ano eh. Yung mga comment nyo dyan, si Jose Manalo daw. Wait lang, nadidistract ako eh. I'm getting into a point. Ha? Tita May? Etong si Jose Manalo. Kami, nung bata kami, nagka-camping kami dyan. Tapos natutulog kami. Although malinis na yan, hindi mo na kailangan linisin. Kasi cruise lang naman yan eh. Hahanapin mo lang yung puntod ng kung sinong dadalawin mo. Ganyan kami, since maraming yung mga barkada ko, yung mga lolo nila dyan nakalibing, pumupunta kami taon-taon. No? Pero hindi sa araw ng mga patay, kundi susunod na araw. Kasi syempre, lumilibot kami ng iba't iba sa mga kaibigan namin. Kami naman nung wala kaming pinupuntahan sa probinsya pa eh. So pag hindi kami pumunta sa probinsya ng taon na to, makikisama na lang din kami. Pero kinakaugalian din namin yan na pumunta sa Libingan ng Bayani kasi andyan yung mga lolo ng mga kabarkada ko. And nung huling pagka pumupunta ako, yan, napagkikwentuhan, pumupunta nga din sila kay Apo Lakay. Kasi mainly, doon naman sa lugar namin, karamihan mga loyalista. So, ganyan din talaga yung passion nila sa pagdalaw sa puntod. Yung ibang mga nandun sa amin, pumunta pa ng ano yun, pumupunta pa ng Hawaii para bisitahin, no, si Apo Lakay. So, ayan, diyan sa ano natin, kung si Kuya nga na dinadalaw yung dating Pangulo, marami siyang kinabibiliban na naging proyekto. Tama naman yun, no? Maraming nagawa ang dating presidente na kung saan napapakinabangan pa rin hanggang ngayon. 'Di ba? Yung Focaccia, tapos San Juanico Bridge, and so on and so forth. Yung FTI. Sino ba mga nakaisip niyan? Yung power plant sana, di ba? Oh, kaya lang, hindi tinuloy ni dating Pangulong Cory. Madami nagawa. Kung hindi nga lang binago, no, yung mga lalong na yung constitution, baka naging okay tayo. Kung tutusin, no, yung unang bansa nagkaroon ng Angat Dam, ayan, 'di ba? Yung Angat Dam, yung tayo ang sa Asia, tayo ang unang may metro station. Oh. Tayo may unang train. Ngayon, pag nakita niyo yung mapa ng Japan, pagdating sa usapang train, baka mawindang kayo. Maliligaw-ligaw kayo. So, yun nga, no? Yung nakagawian na ganyan, para sa akin, ano yan eh, special na ano natin ng mga Pilipino. I do believe na mana natin yan sa mga Kastila. Kasi ganyan yung ano nila. 'Di ba? Yung mga Latin. Mahilig sila sa mga ganyan. Ngayon, ang tawag dito, ingat kayo sa mga tikbalang ha. Lalo na yung si Reza Force.
Ingat kayo sa mga tikbalang. Andyan lang yan. Yung iba nandun sa balete. Yung iba nagbablog. Shout out. Torny Libayan. Huwag ka nang umilag. Ikaw yung pinapatungkulan ko. Huwag mo kaming daanin sa patikbatikbalang mo at di mo kami madedenggoy dito. Tatago ka pa sa balete ha. Kala mo naman. Next topic tayo. Kasi isunod natin to. Ito kasi may nag-request na ito eh. Team Abangers. Asan na yung request? Ito may nag-request. Last topic natin. Nako, paano natin may topic ng last to? Saturday space. Skip this file. Eto, favorite. May nag-request lang nito. I met tikba last night. Ang baho. Eto kasi. Paano ba gagawin dito? Share screen. Stop screen. Hindi pala pwedeng dalawang share screen, no? So, share natin yung isa.